Thank you for your kindness. Thank you, Father, that you remain the same. Thank you, Father, for your amazing grace, Panginoon, sa bawat isa sa amin na day by day, Ama, nararanasan namin yung mga bagay na ginagawa mo, yung mga bagay na imposible na nagiging posible for each day, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya salamat for your presence, Ama. Thank you, Father God, for you sanctify us, you purify us. Patuloy mong tanggalin, Panginoon, lahat ng every form, Panginoon, ng sin na nakikita mo sa aming mga buhay. Ama, linisin mo kami. Yung mga puso namin, patuloy mong ituon sa iyo. Patuloy mo, Panginoon, bigyan kami, Ama, ng lakas na magsusustain, lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama, that we walk the best life, Panginoon. Hindi dahil we have the best life, but because we have the best God, Panginoon, na ikaw, O Diyos. At salamat na patuloy namin, Panginoon, napaparangalan yung pangalan mo sa pamamagitan ng pasasalamat ng bawat isa sa amin. Lord, wag mo kaming ihiwalay sa iyo. Patuloy mong i-reveal sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung bawat araw, Panginoon, na pagpapala sa buhay namin, na niro-restore mo kami sa bawat araw, na ini-establish mo kami on your own way, Father God, that we may live, Panginoon, yung full potential, Ama, na magbibigay sa amin sa mundong ito ng yung everlasting, Panginoon, and eternal life na nagmumula sa iyo, Ama. Thank you, Father, for every burden ng bawat araw, Panginoon, na nagiging dahilan ito para ma-lift namin yung pangalan mo, Ama, na hindi to burden na nagpapabigat sa amin, kundi burden na nagbubuo sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat na hinil mo na kami sa lahat ng kasakitan, binubuksan mo yung mga pintuan ng pagpapala sa bawat isa sa amin, tinatransform mo kami, ni-redeem mo, even our family members, Father God. Lord, we thank you for you love us, Panginoon, at yung love na yon, Ama, ang nagmamanifest sa bawat isa sa amin, nagiging abundant, Panginoon, at even sa lahat ng testimony, Panginoon, na nagsimula sa oras na to, Ama, Lord, hallelujah, patuloy kang kumilos, patuloy kang gumawa, at patuloy kang mapagpalat malwalhati, Panginoon. At Lord, dalangin ko na ikaw po ang magkaloob sa akin ng gabay, patnubay, Panginoon, na nagmumula sa banal na Espiritu, Ama, na ihayag mo ang iyong banal na salita ayon sa iyong kalooban, O Diyos, in Jesus' name. Ama, patuloy mong parangalan ng iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, O Diyos, sa mensaheng ito na tumimo sa puso at isip ng bawat isa. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, wag na po nating pahabain. So, dito pag-uusapan po natin yung the new God. The new God. Amen? Yung bagong Diyos po, ano? So, dito pag-uusapan po natin sa messages na to, yung pinaka-sovereign message ng Panginoon na pinapahatid sa atin na magta-touch po sa lahat ng bagay sa buhay natin. So, ito yung parang napaka-extreme niya at sensitibo kapag hindi tayo hindi tayo sensitibo. Ipaglalaban po natin yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, na darating yung nakikipag-away tayo sa mga bagay na hindi natin naiintindihan, kasi yung tinatawag na yung big G, 'di ba? Yung big God natin is ito yung Diyos, 'di ba, na nagbibigay ng perspective sa atin sa lahat ng general na perspective. 'Di ba? Yung lahat ng pinapakita niya na dapat ginagawa natin. So ngayong oras na 'to, pag-aaralan po natin kung paano ini-introduce sa mundong ito ng tao yung bagong Diyos. 'Di ba? Na parang gusto nila yun yung i-idol natin, i-worship natin. Ito yung nangyayari daw sa mundong ito. So ngayon po, ipapaunawa sa atin ng Panginoon kung paano nagsisimula ang demonic spirit na nag-i-influence sa mga tao, na hindi namamalay ng mga tao, gumagawa na sila ng imahe para ibigin ulit na i-worship. Amen? At ito yung hindi nila namamalayan, nagkakaroon na sila ng idols na worship sa mundong ito. Amen? So makikita natin po, at ito yung makakatulong sa atin na maintindihan yung mga bagay-bagay na hina-hide the curtain po, na hindi nakikita natin. Pero kung mabubuksan yung pangunawa natin, mabubuksan yung mga mata natin spiritual, makikita natin, ang sasabihin niyo sa sarili niyo, oo nga ano.
So, purihin ng Panginoon. Tayo po'y dumako sa mensahe sa 2 Timothy 4. Pabasa nga po, 1 hanggang 5. Sino po may mga Bible sa harapan? Amen po, te. Amen 2 po. Timothy 4. 2 Timothy po, 4, 1 hanggang 5. Okay, amen. Hallelujah. Sabi po dito, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang alang-alang sa pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos at sikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palaksin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Amen. Hanggang 4 lang pati? 5 po. Ayan. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Salamat po. Amen. Praise God. Angkinin po natin ito, ano, kasi nung inano po sa akin to ng Panginoon, hindi po talaga nagtatagal. Kanina lang. Kanina lang talaga. Habang tinatapos ko po yung mensahe na hindi yan anak. Ito munang ilatag mo. So, purihin ng Panginoon. Angkinin po natin ito. But you, sabi niya sa dulo, number 5. Pero ikaw, sabi niya, inaatasan kita. 'Di ba po? Na maging matiisin daw tayo. Sabi niya dun sa salita, napapanahon at di napapanahon, Jane, ipahayag mo daw ang salita ng Panginoon. So, wala po siyang wala siyang, dapat lagi tayong handa. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Lagi tayong handa. So, dito po, pinapaunawa sa akin ng Panginoon na ang atake po ng kaaway sa buhay natin, sa humanity na to, sa buong mundo po. Amen? Kung mauunawaan daw po natin ang atake ng kaaway, sa totoo lang po, hindi tutungkol sa mga anak natin. Hindi rin tutungkol sa mga business natin. O kahit sa anong bagay na pagmamayari natin. Ang atake po ng kaaway sa atin, amen, wala po siyang ibang gusto, wala siyang pakialam sa mga anak nyo, o anak ko, o anak ng bawat isa sa atin, o kahit anong business na meron kayo, wala siyang pakialam doon. Ang pinaka-target po ng kaaway sa atin, ma-disconnect tayo sa Diyos. Yun lang. Mawalan tayo ng relasyon sa Panginoon, yun lang. Sa lahat ng bagay, wala siyang pakialam. Yun po yung dinidil ng devil. Yun lang yung talagang gusto niya. Do you think Crystal may ano siya, may malasakit siya o may pakialam siya sa business mo? Wala. Do you think Tita Annalisa may pakialam siya sa kalusugan mo? Yung kaaway? Wala. Wala siyang pakialam sa kalusugan nyo. Do you think Jane may pakialam yung kaaway sa mga anak mo? Amen? O do you think Ate Billie Jean may pakialam may pakialam yung devil sa nanay mo at tatay mo? Amen? So, bawat testimony niyo kanina, nakikita ko, oo nga Lord, no? Walang pakialam ang kaaway sa personal na buhay natin. Yun po ang totoo. Ang gusto lang niya, ang pagmamalasakit, ang minamalasakitan niya lang, yung ma-disconnect tayo
mawala yung connection natin sa Panginoon. Amen? Kaya si Satan daw po, kahit siya ay hindi karnal o hindi siya nabubuhay, amen, na karnal sa mundong ito, inaatake niya tayo spiritually. Yung spiritual being natin ang inaatake niya sa ang way, sa karnal, yung carnal way. Amen? So, ibig sabihin, inaatake niya yung ating materialistic life. Yung humanity natin, yung physical life natin. So, dito makikita natin na bawat vision na concerning sa buhay natin or yung mga napiprediction, yung prediction o yung nakalaan para sa atin, yung destination natin, yun yung concern niya. Amen? Yung future natin, ang concern niya, lalo na sa ating mananampalataya. Amen? Kasi hindi niya napipredict kung ano yung nasa puso natin. Hindi niya po talaga alam yon at hindi niya rin nabivision kung ano yung plano sa atin ng Panginoon. Wala siyang ganun, mga kapatid. Kasi kung sasabihin niyo sa akin na nababasa ng kaaway yung ating isip, 'di ba, at ating puso, hindi, di parang sinabi po natin na God siya. Hindi po. Sabi ng Panginoon, siya lang ang nakakabasa ng puso natin. Amen? Kaya lang tayo nababasa ng kaaway kasi yung pagkilos natin, pag nag-aalala ka na, Ate Jane, pag umiiyak ka na, kitang-kita na niya kung saan ka umiiyak, anong dahilan ng pinag-iiyakan mo, saan ka nagngangaw-ngaw, saan ka nagrereklamo, yun, kitang-kita niya. Yung paggalaw, pagkilos pa lang ng emosyon natin, yun po ang tinitingnan ng kaaway. Pero hindi niya nababasa ang utak natin. At hindi niya nababasa ang puso natin. So dahil sa mga nakikita ng kaaway na nangyayari, doon niya pinag-aaralan ng mga tao. Amen? Kaya dito po, mauunawaan natin yung sinasabi dito ng Panginoong Diyos na kailangan magkaroon tayo, magpakalasing tayo sincerely sa salita ng Panginoong Diyos para maunawaan po natin kung paano siya nakikipag-communicate sa bawat isa sa atin. Amen? So, ang goal po ni Satan is laging i-separate tayo o ilayo tayo sa Panginoon. Kasi nga naman, pag ginalaw niya yung anak mo, Ate Jane, di ba? Pag nagkaroon ka ng problema sa mga anak mo, di ba? Pag nalihis ka na ng focus mo, pwede kang lumayo sa Diyos. Di ba? Kuya James, pag ginagawa ka niyang tamad sa pagbabasa ng Bible, amen? Di ba? Akala mo okay ka kasi nakakapakinig ka ng ministeryo, pero ang totoo, hindi mo totoong napipid. Kasi wala kang personal intimacy sa Panginoon kasi tinatamad ka, inaatake ka ng katamaran ng Espiritu sa pagbabasa ng Bible. Kasi the only way na ginagawa niya sa buhay natin, amen, is yung ilayo tayo sa Diyos. At gagawa siya ng kaparaanan. Pag-aawayin kayong magpamilya, pag-aawayin kayong mag-ina, pag-aawayin kayong magkapatid, pag-aawayin kayong mag-asawa. At pag nangyayari yon, di ba po, nakikita natin yung kanyang purpose at perspective niya ng division. Even sa ministeryo. Amen? Yung hindi pagkakaunawaan, pagkakakagatan-kagatan ng mga nasa church, di ba? Mga pride sa church, mga inggit sa church, di ba po? Yun yung ginagawa niya para magkaroon tayo ng hidwaan in the middle of the, sabi nga, ng presensya ng Panginoon, di ba? Nagkakaroon ng pagdidibisyon, kahit sabihin na nasa loob ng church. Kasi ang meron lang tayo sa buhay natin, ang meron lang po tayo sa buhay, yung protection, amen, na nagmumula sa Diyos, yung the only way na nag-i-increase po sa atin, the only way na nag-a-acceleration sa atin, o dumadaloy sa atin, the only way na nagbibigay sa atin ng substance sa buhay natin, is kapag nagre-remain connected tayo sa Diyos. Kaya sabi ni Lord, sa John 15, remain in me and I will remain in you. 'Di ba? Kailangan tayong manatili sa Kanya at mananatili ako sa inyo, sabi ng Panginoon sa atin, sa Kanyang salita. So si Satan, ang specialized ni Satan, naghahanap siya ng bagay na i-disconnect tayo sa Diyos na yon. 'Di ba? O i-discredit tayo before God. Amen? Kaya napakahalaga po ng time, ng oras natin po, na binibigay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung panahon ni Job.
nung si Satan po ay nagro-roaming around kay Job. Amen? Hindi naman alam ni Satan, 'di ba? Kung ano yung nasa isip ni Job. Hindi naman alam ni Satan. Amen? Kung bakit siya nag-aalay sa Panginoon. Amen? Kasi hindi naman natin alam noon kung malakas bang magdasal si Job before the Lord, 'di ba? Kung ano yung sinasabi ni Job kapag nakikipag-usap siya sa Panginoon, tinala na lang po sa Bible. Pero yung paghahandog niya, wala pong impurity 'yon. Amen? Wala namang ibang hangad lang si Job, kundi kung nakakagawa man ng impurity yung kanyang mga anak, 'di ba, na hindi niya nakikita, kaya siya nag-aalay sa Panginoon. Amen? Wala siyang nababasang Bible noon, si Job. Wala siyang kundi nangungusap po ang Panginoon sa kanya. 'Di ba? Ni hindi actually nung una po nung beginning pa lang, 'di ba? Andun lang yung presensya ng Diyos na basta alam mo lang. Naranasan niyo po ba 'yon? Basta sa inner mo, alam mo lang yung gagawin mo. Merong nangungusap sa iyo na alam mo lang yung pinapagawa ng Panginoon, na automatic siya. Na nangungusap siya. Amen? Kaya meron silang alam na syempre pag masama, 'di ba po? Kailangan kasi pinakamatandang aklat po ang Job eh. Isa siya sa pinakamatandang aklat. Amen? Wala pa si Moises nung meron ng Job. 'Di ba po? Wala pa sila Moises. Hindi pa sila noon nung sa book po ni Job. Kaya dito nakikita niyo nung nagro-roaming po si yung kaaway. Amen? Sa buhay ni Job. Alam niya na may bakod. Alam niya na may wall of protection si Job. Kaya nga nung kinausap siya ng Panginoon, 'di ba? Nung kinausap siya ng Panginoon sa Book of Job, 'di ba? Nakita mo ba ang tapat kong lingkod na si Job? 'Di ba po? Righteous man. Righteous man, hindi po sinabing may kasalanan katulad ng mga sinasabi ng kaibigan niya sa kanya. Pero dumating yung evil day ng buhay niya, mga kapatid. Sa ayaw at sa gusto niya. Minsan po iniisip natin may mga bagay na nangyari sa buhay natin, akala natin ginagawa ng kaaway. Amen? Pero pag-uusapan po natin yan, hindi po yun yung topic natin, yung evil day na yon. Pero dito po, dito po sa sitwasyon ni Job, na nakalagayan niya, si Satan po, hindi siya pwedeng mag-approach sa heaven. Hindi siya pwedeng mag-approach na siya ang magdidesisyon para galawin tayo. Hindi pwedeng mangyari 'yun, mga kapatid. Kung hindi papahintulutan ng Panginoon yung mga magaganap po sa atin. Satan cannot approach to heaven. Gusto 'yun ipaunawa sa atin ng Diyos. Kung ano man yung pinapahintulutan ng Panginoon sa buhay natin, ano man yung issue na nararanasan natin sa bawat isa sa atin, hindi po dahil 'yun kay Satan lang. Amen? In fact, hindi nga niya alam kung anong nangyayari sa heaven kapag hindi nga wala siyang idea. 'Di ba? Kaya hindi narating ni Satan yung high heaven. Wala siyang alam doon. Kaya nga sabi niya, ano pong sabi niya sa Isaiah 14:13, 15 po? Isaiah 14:13, 15 po. Anyone po na may Bible? Isaiah po, 14:13 hanggang 15. Amen po, amen. Amen po. 14:13 to 15. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit, at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. So he's trying, nagtatry siya. Aakyat ako, sabi niya. Wala siya doon. Kasi wala siya doon.
Hindi niya narating yung pinaka heaven of heaven kung saan man na doon ng Panginoon. Amen? Kasi isipin niyo mabuti, ako rin nag-isip ako, Lord, kung nilikha mong langit at lupa in the beginning, nasan ka? Nasan po ang Diyos? Kasi sabi niya, nung unang araw, nilikha niya lahat po eh. Ang langit, di ba? Ang ano, asan ang Diyos? Isipin niyo po, nasan siya? Amen? So, itong si Satan po, gusto niya, nagtatry siya na pumunta kung nasaan ang Panginoon. Papantayan niya. Sinabi niya po, malinaw sa Tagalog, papantayan niya. Mali po yung mga pagtuturo na papalitan niya kasi hindi niya pwedeng sabihin na papalitan niya ang Diyos. O gusto niyang mapantayan yung level ng Diyos. Hindi niya pwedeng gawin yun. He's trying pero hindi niya po pwedeng palitan ng Diyos. Kasi even him, creation lang siya ng Diyos. Creator din siya ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon, wala siya. Kaya never niyang pwedeng sabihin na papalitan ko ang Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Kalapastanganan po yun sa Panginoon. Kaya nga, hinahangad lang niya. He's trying lang. Kaya nga, iba po ang nagtatry. Kasi ibig sabihin, wala ka pa dun. Wala ka pa dun sa posisyon na yun. So, si Satan po, cannot judge you based on your spirituality. Amen? Kasi merong certain na dimension ng spiritual natin na tinatouch ni Holy Ghost o Holy Spirit na hindi naiintindihan ni Satan. Amen? Kaya bawat isa po sa atin, meron tayong mga level na hindi niya maintindihan inside us. Kaya nga ang God at power, magkaiba po. Kaya kahit na ang level mo is something na nandito ka lang sa pagiging Kristiyano pa lang, di ba po? Kapag umiral ang kapangyarihan ng Panginoon, for example, si Samson po, di ba? Nung siya ay dinukot nila, di ba? Naputol na yung buhok niya, ang akala nila doon galing yung lakas niya. Pero nung nakatali na siya, di ba, humingi siya ng tawad sa Panginoon and sabi niya, ibalik mo sa akin ang lakas ko. Pero the power of God, sabi doon, bumalik sa kanya, di ba? Yung kapangyarihan ng Diyos. So, ang kapangyarihan po ng Diyos, nag-ooperate siya pag gusto siyang ipagkaloob ng Panginoon. Amen? Pag may gagawin siya para sa ikalulwalhati niya, ikago-glorify ng Panginoon, umiiral po at kusang dumadating ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya, napakahalaga po na maintindihan natin na hindi po merong part ng elevated po at ine-elevate tayo ng Panginoon na hindi alam ng kaaway. Kaya wag nating sasabihin lagi na alam po ng kaaway. Lahat. Hindi po. Wala siyang alam actually kapag ang Holy Ghost ang nag-ooperate sa'yo kung paano ka tinatransform inside you kasi hindi niya yun nakikita. Hindi niya nakikita yon. Nakikita lang yon kung nilalabas natin yung ating mga karakter na soul, yung mga kalungkutan natin, yung mga pag-aaway-away, yung kung saan ka nababalisa, kaya lalo kang inaatake, doon ka lang niya nakikita. Pero yung sabihin na nababasa ng kaaway yung isip mo at nakikita niya yung operation ng spiritual realm sa loob ng katawan mo o yung spirit na pagmimit sa'yo ng Espiritu Santo sa loob ng katawan mo, wala po siyang alam doon. Sabi po sa Ephesians 2:6, sabi niya, and hath, pabasa po sa Tagalog, and hath raised up together and made us sit together in heavenly place in Christ Jesus. So, dun po sinasabi doon na tayo po ay itinaas para maupo, di ba po? Sa kanan po, na seat kung saan nakaupo sa heavenly place si Jesus Christ. Kaya ganun na lang yung galit niya sa atin kung bakit niya tayo gustong i-separate. Pabasa nga po sa Tagalog, Ephesians 2:6 po. Amen po, Teresa. Sabi dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Hesus Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama upang sa darating tayo'y muling binuhay na kasama niya sa kalangitan. Amen po. Amen. Paulit nga po ng malinaw, yung malinaw na basa po.
Ayan ha. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Amen. Salamat po. Amen. So, pamute po, Tita Lisa. So, tayo po ay kasama. Wala pa tayo sa langit, kasama niya na tayo. Amen? Ganun po dapat yung mindset na meron tayo na nakasit together in heavenly places in Christ Jesus. Because of Jesus Christ, mga kapatid. So, si Satan, nagtatry pa lang siya, tayo nakaupo na. Amen? Naunawaan niyo po ba? Si Satan, nagtatry pa lang siya na abutin, papantayan, pero tayo po pinaupo na because of Christ Jesus. So, he hasn't been in heavenly places. Wala pa po siya doon. Hindi siya nakarating doon. Kaya nga, pag hinaharap siya ni Gabriel at saka ni Michael, mas malakas sa kanya si Gabriel at Michael, wala siyang magawa eh. Kasi bakit? Sabi ni Gabriel sa Luke 1, ako, sabi niya, si Gabriel, di ba? Na nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga po yung tatay ni ano ang pangalan ng Tita Lisa? Si Sekaria, tama po ba? Si Sekaraya. Amen po. Si Sekaraya, 'di ba? 'Di ba nung hindi niya pinakinggan yung sinabi ni Angel Gabriel. Kasi meron sila, even ang angel po, meron silang mga antas. 'Di ba? Meron silang mga anong tawag doon? Ranggo. Yung mga angel po, may ranggo sila. Kapag sila nasa harapan ng Panginoon, kahit basahin niyo po sa Luke 1, sabi niya, ako si Angel Gabriel, na nakatayo sa harapan ng trono ng Panginoon, hindi ka naniniwala sa mensaheng pinatid ko sa'yo? Dahil dyan, sabi niya ganon. Dahil sa hindi mo paniniwala, inaano ko lang po pero hindi yun yung pero basahin niyo po, nasa Luke 1 po yun. Dahil dyan, nasa Luke 1:19 yun. Dahil dyan, sabi niya, hindi ka makakapagsalita. Hindi niya sinabi na dahil sinabi ng Diyos. Dahil hindi ka naniwala sa akin bilang lingkod ng Diyos na nakatayo sa trono ng Diyos. Dahil dyan, hindi ka makakapagsalita hanggang isilang ang anak mo. Nakita niyo po? Merong realm, merong ranggo na even tayo mga Kristiyano, meron po tayong ganun. So kung tayo ay nakaupo sa upuan na trono ng Panginoong Diyos, amen? Halos parang kapantay natin siya. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa bugtong na anak, mga kapatid. At yun yung galit na galit ang kaalaban sa atin, kaya gusto niya na ma-distract tayo. Malayo tayo sa Panginoon. Kasi yun yung bagay na hindi niya magawa. Kaya ginagawa niya yung best way niya para i-analyze, di ba? Through sa realm ng physical natin, kung saan niya tayo pwedeng side na tirahin. Amen? Kaya nga si Satan, di ba sabi ng Lord doon kay Job, kaya ka lang naman minamahal ni Job, di ba? Kasi nasa kanya lahat. Di ba sabi nung kaaway sa kanya, kasi nandun na sa kanya lahat. Bakit hindi mo kunin lahat? Di ba? Ibig sabihin, wala siyang karapatan na kunin yung mga kayamanan natin. Pag galing sa Panginoon ang pagpapala natin, walang karapatan ang kaaway na kuhanin po ang lahat ng pagpapala na meron tayo. Kasi, anong sabi niya? Kasi ang sabi din po sa Bible, ang Diyos ang nagpapala, ang Diyos ang nagpapayaman, ang Diyos din po ang nagpapahirap. Amen? So, sabi dito, kaya kung galing ang pagpapala mo sa Panginoon, hindi pwedeng i-steal po, hindi pwedeng nakawin yun ng kaaway kasi protektado yun ng Diyos kasi galing nga sa Kanya eh. Para naman po nating sinabi na mas makapangyarihan pa ang demonyo kaysa sa Diyos pag sinasabi natin na nananakaw sa atin yung pagpapala na galing sa Diyos. Amen? Kaya, sabi niya po sa Job 1:9, pabasa nga po, Job 1:9 po. Ate Jane, pabasa nga po, Job 1:9. Wait po sis. Job 1:9.
Sabi po dito, sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Amen po sis, ito lang po. Amen. So, tayo po mga kapatid, sasambahin pa ba natin yung Diyos? Amen? Tanungin po natin sarili, sasambahin pa po ba natin siya kung wala na tayong nakukuha sa Kanya? Kasi kaya yun, doon tayo tinitira po ng kaaway. Yung mga bagay na parang pinapanginoon natin sa buhay natin. Kaya si Satan po, hindi niya nakikita yung puso ng tao. Pero ini-study niya yung heart ng tao. Inaaral niya kung ano yung minamahal natin, kung ano yung mga gusto natin, kung ano yung mga galawan natin, yung emosyon natin. Kaya si Satan po, amen, alam niya at nadidiscern niya po yung ating mga pagkilos dahil doon sa emosyon natin na nagiging action natin. At yung mga bagay na alam natin na gustong-gusto nating maabot na wala sa atin, kaya yun yung ginagawa niyang pait sa atin. Kaya ginagamit niya po yung mga data collected dito sa mundong ito para po tayo, para tayo malinlang o malayo o yung attention natin mawala sa focus po sa Panginoon. Tingnan niyo po ngayon, pati yung mga AI. Di ba? Yung mga robot na po, may nagpipreach na robot. Ano yung kaibahan mo? 'Di ba? Natutuwa tayo, parang akala natin, ang galing, talagang napapapurihan na ng Panginoon kasi may mga robot na nagpipreach. Sandali lang kapatid. Bakit yung mga robot ngayon, tingnan nyo, pinag-aaralan ng mundong ito para mag-make sense po sa inyo, yung utak ng tao. Alam na nila, alam nyo po, magtanong kayo sa messenger nyo, sumasagot sila. Yung mga robot, sumasagot po sila. Kasi bakit? Pinag-aralan ng kaaway yung mind ng tao. Pinag-aaralan ng kaaway yung katawan ng tao. Kaya tingnan mo, pwede na magkaroon ng Jane na robot. Pwede na magkaroon ng analisang robot. Di ba? Kapag ganun ang nangyari sa mundo natin, ito yung new God na sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. Kapag ganun po na nangyari sa atin, ano nasa palagay nyo ang mangyayari? Na akala natin, pinupuri natin, ay may robot na nagpipreach, purihin ang Panginoon, praise the Lord, saang banda? May Holy Spirit ba yung robot na yon? May Holy Spirit pa siya para maging epektibo sa mga tao na may espiritu? Kaya yung every nation natin, nakita nyo po, may mga ino-ordain na ngayon, di ba, na nag-worship sila na hindi na sa kalooban ng Panginoon, pero akala natin tama sa mata natin. Meron na silang mga solusyon sa mga bagay at may mga answer na rin sila kahit hindi binibigay ng Panginoon. Amen? Kaya yung technology, tingnan nyo po, ang dami nang nabibring sa atin. Pero hindi natin nalalaman, akala natin napapapurihan pa yung Diyos, pero nagbibring na ng other God sa mundo. Kaya yung iba po, nakaka-experience po ng demonic spirit. Tapos, sa pamamagitan ng pagkikreate nila ng bagong Diyos. Kasi bakit? Doon nakakakuha sila ng answer. Doon sa mga tao na pinapalo nila na ng mga nakasuit, di ba? Na ginagawa nilang Diyos-Diyosan na, ang mga nagpapakilala na rin na Diyos. Kung paanong nangyari sa mga Israel noon, children of Israel, nung panahon na yun, ganun din yung nangyari ngayon mga kapatid, kung titingnan lang ninyo. Actually, mas malala na tayo. Sobrang lala na natin, na kung nagagalit yung Panginoon noon sa mga Israel, dahil sa nagtatayo sila ng mga kalp na baka, nagtatayo, ngayon po robot, ngayon mga tao. Diba? Kaya kung meron tayong understand, tayong mga tao, magkakaroon tayo ng malalim na understand sa intention na ginagawa ng tao na po man to worship idols. O nagdi-desire na i-worship po ng idol yung mga lumalaganap ngayon, di ba? Inside us. Bakit? Kasi we always want may mga nakikita yung mata natin, gusto natin laging may sagot yung mga tanong natin. Kaya tayo laging, yung hindi natin, parang yung may mga tao na pagmana ng palataya na sila, hindi nila kayang sumunod sa Diyos na laging walang sagot. Amen?
Paano kung yung buhay ni Job noon na wala siyang mga sagot na nakikita? Susunod ka pa rin ba? 'Di ba? Kung paano kung sitwasyon mo, yung katulad nung tinapon yung pinag-aralan natin dati, yung 3 lalaki, na talagang tinapon sila sa apoy bago sumagot ang Panginoon. Paano kung ganun, mga kapatid? Kaya minsan, nagkakaroon ng demonic at saka devil, yung mga pangungusap na akala pa nila Diyos yung nangungusap sa kanila. Ang hindi nila alam, nag-create na sila ng idol. Pero tayo po, nilikha tayo ng Panginoon in His own image. Nilikha niya tayo sa image niya. Pero yung dapat na deep desire ng Panginoon, yun po yung dapat nating makuha. Yun yung dapat nating maranasan. Pag sinabing yung deep desire ng Panginoon, hindi ibig sabihin po, kailangan lagi tayong may sagot sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Na kung wala na siyang sagot, hindi na ba tayo susunod? Malinaw po nating nakikita sa mga Israel noon na iniwan nila yung Ehipto. At si Moises po, pumupunta noon sa bundok para mag-speak sa Panginoon. At kapag si Moises po, 'di ba, ay napalayo sa kanila, gumawa din sila ng same gold. Kung saan yung gold na yun galing din sa pagpapala ng Panginoong Diyos na kinuha nila from the lugar na tinanggal sila ng Diyos. Kung saan yung lugar na iniwan nila. Amen? Sa mga bahay na binigay sa kanila, yung mga gold na binigay, yun ding gold na yun na pinagpala sa kanila ng Panginoon. Yun ding gold na yun ang ginawa nila para balahurain ng Panginoon. Yung pagpapala, naging Diyos-Diyosan nila. Na dapat gagamitin nila sa panahon na kailangan nila sa lugar na kung saan dadalhin sila ng Panginoon sa wilderness. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya. Pero anong ginawa nila? Na dapat yung gold na yon sa panahon na kailangan nila, magagamit po nila. Pero anong ginawa nila? Yung gold na pinagpala sa kanila, yun din ang gold na parang isinampal nila sa harap ng Diyos. Nagagawa kami ng Diyos na nakikita. Ang first instinct nila, sa kabila ng ginawang pagpapala ng Panginoon at pagtanggal sa kanila sa sitwasyon ng kahirapan, ang naging instinct nila, mag-build ulit ng another God para sa sarili nila. Yung mga Egyptian, di ba, na may mga God, tinanggal sila doon ng Diyos. Kasi yun yung own God. Diba? Pinatunayan ng Panginoon kung bakit siya nagbigay ng mga plagues, ng mga parusa sa Egyptian kasi gusto niya siya ang purihin. Gusto niyang magpakilala siya sa Diyos ng mga Egyptian sa paraon. Kasi ayaw ng Panginoon yung ginagawa nilang pag-worship. Pero dahil gusto nila na sila ang nagko-control. 'Di ba? Saan yung destiny na napuntahan nila? Dahil sa pagkokontrol nila sa kanilang mismong desire, mismong sarili nilang gusto, napahamak po sila. Amen? At yung mga Israelita din na gumawa ng mga gintong, mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng gintong binigay sa kanila nung bumaba si Moises. Amen? Nakita po, 'di ba? Nakita ni Moises yung kanilang ginawa. At even si Aaron, hindi niya napigilan yung mga tao, hindi niya na-rule yung mga tao. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, marule natin. 'Di ba? Dahil tayo pinanahanan na po ng Holy Spirit, tayo ang magro-rule. So yung idea na pagbibuild ng God, 'di ba? Hindi tayo ang magpaparule sa mga tao sa mundong ito, mga kapatid. Kasi tayong mananampalataya ang binigyan ng Panginoon. Binibuild niya tayo sa pangunawa, binibuild niya tayo sa mga blessing, binibuild niya tayo sa mga karunungan, 'di ba po? Sa wisdom para tayo ang mag-rule sa mundong ito. Binigyan niya tayo ng pagkakataon ng dominion na mag-rule sa ibabaw ng tubig, ilalim ng tubig, sa lupa, 'di ba? Sa mga ibon, sa lahat ng hayop. Binigyan niya tayo ng dominion po. Pero bakit po ngayon? Parang tayo ang nakokontrol daw ng tao. Because of the other God.
Kaya ito po yung atake po ng demonyo sa na nagkakaroon ng advantages sa mga mind ng tao. Kasi bakit? Nagdedepende na po tayo sa evil spirit at hindi na nagdedepende sa Diyos. Kaya yung dito po sa ibang bansa, sa China, sa iba't ibang lugar pa, sa Pilipinas, even sa Pilipinas, ang nature nating mga tao daw, gusto po natin yung self-sufficient lagi. Yung tayo yung gumagawa ng sagot sa mga tayong gusto nating mag-control. Kaya tayong mga human race ngayon na nagko-collect, 'di ba? Kaya yung mga nako-collect natin, saan tayo napupunta? Na-fail tayo sa mata ng Diyos. Kaya yun yung nangyari sa father natin na si Adam, tsaka si Eva. Sa garden, yung evil inoffer sila ng knowledge. Amen? Sabi sa kanila doon, hindi yun ang dahilan. Kaya ayaw pakainin yan kasi magiging katulad kayo ng Diyos. Diba? Yun yung ginamit sa kanila. At hanggang ngayon po, Satan offer. Diba? Yung knowledge sa mga tao, ginagamit yung mga karunungan ng mga tao ngayon, yun ang ginagamit nila para gumawa sila ng mga remote control, ng mga controlling na mga robot na ipapalit para sa sagot ng Diyos sa mga tao. Na imbis na magamit yun para sa ginagawa pong Diyos-Diyosan. Lahat na talaga, robot na. Alam niyo po, wala na, pati tao, wala na nagsuserve ngayon. May mga restaurant dito sa USA, nagsuserve po robot na rin. Nawawala ng hanap buhay yung tao. Diba? Kasi ang kailangan pinansyal, tatanggalan ng hanap buhay para mawalan ng focus sa Diyos. At sisisihin ng Panginoon, tinanggalan mo ako ng trabaho. Kaya mawawala yung kanilang connection sa Panginoon, mawawala yung tuon nila sa Panginoon. Kasi pakiramdam nila, ang Diyos ang gumawa nun. Kapag nagsasalita yung mga tao about worship. Amen? Kapag umaahawit sa pulpito, even yung mga tao nakikipagrelasyon sa kapwa nila mananampalataya. Pero nagbabaw, umiiyak sa pulpito. Pero naka-connection daw sa ibang mga tao. Mismo pang mananampalataya. Wala sa labas mga kapatid mismong mananampalataya. Kaya minsan, mukhang banal tingnan. Gumagawa naman ang lahat ng mga gusto ng Panginoon, ng mga sinasabi ng Panginoon. Pero inside ng puso nila, kitang-kita ng Diyos. False humility. Iba yung hangad nila. Kaya anong nangyari sa kanila na imbes na pagpalain sila ng Panginoon, nawawala lahat ng bagay sa kanila kasi nawala yung tuon nila sa totoong paglilingkod, sa totoong yung will ng Panginoon. Dahil hindi nila minsan namamalayan, even tayo mananampalataya, ginagawa natin yung sarili nating idol. Kaya, tingnan po natin yung quality, yung quality ng ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon. Kasi maaring ang akala mo tama pa, ang akala mo matuwid pa, ang akala mo, 'di ba, dahil nga mananampalataya din yung pumupunta sa atin, ang akala natin tama pa yung ginagawa nila, tama pa yung pag-worship nila, pero hindi na tayo nakakasunod sa totoong layunin ng Panginoon sa buhay natin. Yung mismong Diyos natin nagsasabi sa mga tao, 'di ba? Katulad nung kay Noah, nung panahon ni Noah, 'di ba? Mismong Diyos natin nagsabi sa mga tao na mag-build po ng ark. Amen? Hindi naniwala yung mga tao. Si Noah na hindi marunong magtayo ng barko, naging architect, naging karpintero, di ba? Ganon yung kapangyarihan na nagagawa ng Panginoon sa tao, kapatid, kung ang kalooban ng Diyos ang sinusunod natin. Amen? Na ginawa niya yung ark na yon kahit 120 years pang natapos yon dahil yun sa sagot. Amen? Sa sagot na para maligtas yung pamilya ni Noah dahil siya lang talaga yung nakinig. 8 lang silang naligtas dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga tao.
'Di ba? Pero ano ba talaga ang kahulugan ng ark na yon? Ano ba ang talagang kahulugan ng barko na yon? Yung barko na yon, yung meeting point ni God. Ginawa na ni Noah, ginamit ni si Noah na gumawa ng barko na yon sa loob ng 120 years para yun sana yung maging meeting point ng Panginoon sa mga taong tinatawag niya. Pero dahil sa mga kapusukan, dahil sa mga gusto ng mga taong ginagawa na lang nila yung sarili nila, nawala po yung attention nila. Kaya nung panahon, sabi ng Diyos, darating siya sa panahon na parang ganun kay Noah. Nalilibang yung mga tao sa mga ginagawa nila. Darating siya na parang magnanakaw. Alam niyo yun? Yung sinarado, Diyos ang nagsarado ng pintuan ng ark na yun, hindi tao. Diyos. Kaya yun yung kinalulungkot ng Panginoon. Wala naman talagang problema yung Diyos eh. Kung ano yung way ng mga pananamit natin, 'di ba? Yung way ng mga ng mga, kasi sabi niya dito, do not conform sa mundong ito. Kung paano si Jesus yung anak ng Diyos na naging nandito sa mundo, pero yung buhay niya, makikita mong kakaiba siya, hindi dahil sa mga damit na sinusuot niya, kundi sa buhay niya, nakakaiba sa lahat ng maraming tao. Kasi walang espesyal sa kanya. Pinanganak sa sabsaban, mahirap, 'di ba? Naging mahirap, anak ng karpintero, walang espesyal sa kanya. Actually, hindi nga siya kilala eh. Hindi siya ganun ka-popular sa mga Romano kasi hindi nga siya kilala eh. Kung hindi pa siya halikan na Judas, hindi makikita yung kaibahan niya kung sino siya. So, ang reason dito ng Panginoon sa atin, kung bakit po tayo nagpe-failed. Kasi kung dati, hindi nakikita yung mga Diyos-Diyosan, kung hindi nagsasalitang mga Diyos-Diyosan na binibuilt nila, ngayon, nagsasalita na. Yung mga robot, nagsasalita na. Ginagawang Diyos-Diyosan ng mga tao. Kung noon, walang mga sagot yung mga Diyos na ginawa nila. Ngayon, may sagot na. Kasi kahit mag-type ka sa Google, may mga sagot na yung mga problema ng mga tao. Yung money na yung nagkokontrol. Yung money na yung ginagawang Panginoon ng mga tao. Yung money involved na, di ba, nagiging slave tayo ng mga pera ngayon. Tingnan nyo yung nangyayari sa mundo. Yung mga silver and gold, di ba, na dapat ginagamit natin para maging capacity ng mga answer sa mga pangangailangan natin, yun din yung ginamit ng tao para sa pera. Ginagawa ng mga tao ngayon para sa pera. Hindi para sa Diyos. Nasusolve nila yung problema nila para sa pangangailangan nila, sa breakthrough nila, hindi para sa Diyos. Kaya yung mga Diyos na ginagawa ng mga tao ngayon, wino-worship na po nila. Amen? Yung kanilang mga sariling kamay. 'Di ba? Wino-worship na natin yung mga sarili nating kamay minsan. Hindi na nagagawa sa kapurihan ng Panginoon. Samantalang creation daw po tayo ng Panginoon. Hindi creation ng kaaway. Pero bakit mas napapakinabangan pa daw tayo ng kaaway kaysa dapat pakinabangan tayo ng Diyos? Kaya, alam niyo po, yung salita ng Panginoon sa atin ngayon, no? Pero ikaw, sabi niya, tinawag kita. Pero ikaw, sabi niya gano'n, but you, sabi niya. Doon sa salita ng Panginoon na binaba po sa atin ngayon. Kasi ito na yung panahon na papakinggan na lang ng mga tao yung gusto nilang pakinggan. Pero pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig.
para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng mga tao. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral na magandang balita at tuparin mo ang tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Dito nire-remind po tayo na maraming mga popular na magiging teacher. Hindi dahil faithful sila, kundi dahil nakakamot nila yung mga tenga ng mga tao. Na akala nila nakakapaglingkod pa sila sa Panginoon, pero iba po yung way ng paglilingkod nila. Hindi na nila mauunawaan yung totoong paglilingkod. Dahil sa mga fancy na mga nakikita ng mga mata nila. Kaya yung totoong God, nire-reject na ng tao yung katotohanan. Wala na silang pinananiwalaan. Samantalang tayong mga totoong mananampalataya, we believe anything, 'di ba? Na kayang gawin ng Panginoon kasi yun ang salita niya, kaya niyang gawing posible yung mga imposible. Kaya tayo po, gusto ng Panginoon na mapulpil natin yung ministeryo na pinagkakatiwala po sa atin na maging watchful tayo sa lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito. Lalo na po yung work of evangelism. Yun ang totoong pinagagawa ng Panginoon sa atin. Yung mapulpil natin yung ministeryo ng evangelism na kahit kontra at against sa mga tao yung minimension natin sa mga salita natin. Hindi naman sila mapapariwara. Hindi naman sila mag-fail sa buhay nila kahit pa sa panahon na nasasaktan sila. Kasi mas mauunawaan nila ang katotohanan na sa mundong ito ang walang ibang hangad ang Panginoon, kundi maranasan natin ang presensya niya na maging dedicated tayo at hindi tayo ma-discourage. Kaya sinasabi niya, magtiis tayo. Kaya napakahalaga po na magkaroon po tayo ng kapursigihan sa pagsunod at pagtuturo ng tama at totoo sa mga harap ng tao po. Hindi po dahil masarap lang tingnan. Yung nagtitiis tayo kahit ano pa po yung pagdadaanan natin na maging watchful tayo. Dito po sinasabihan ni Paul si Timothy, kahit sa murang edad niya. At ganun din po tayo dahil walang iba ang hangad po ang Panginoon sa atin. Lahat tayo may espiritu ng Diyos, kundi mapulpil po yung ministeryo na maging careful tayo sa mga intensyon at atensyon. Na maging good shepherd tayo at bukas ang mata natin. Na ma-enjoy natin lahat ng affliction. Yung lahat ng bagay na nagde-disturb sa atin, lahat ng bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Makita natin yung magandang, yung beautiful spiritual experience, hindi sa lahat na nakikita lang ng mata natin. Yung spiritual experience po na maraming pwedeng ibigay na wonderful blessing ang pagsiserve natin sa Panginoon. Na sa pamamagitan, pag tumitingin tayo sa spiritual at hindi sa physical, mai-enjoy natin lahat. Do the work of an evangelist, sabi ng Panginoon. Kasi ito yung mag-i-imply sa bawat isa sa atin. Dito makikita yung regalo natin na kaluluwa talaga ang pinaliligtas sa atin ng Panginoon. Na magkaroon tayo napapanahon at di napapanahon, hinahayag natin yung God's Word. Na mapulpil yung mga ministeryo natin. Bawat isa sa atin, binibigyan tayo ng ministeryo ng Panginoon at may reason ang bawat isa sa atin. Kaya ano yung mga reason din kung bakit hindi nagtatagumpay, nagiging unfulfilled yung mga ministry ng ibang tao dahil sa battle. Yung takot, yung hindi paniniwala, yung pagmamalasakit sa mundong ito, yung takot sa tao, yung criticism at discouragement na nararanasan natin sa mundong ito. Yung mga kasalanan po
Yung sineset na kasalanan, kahit na nasa loob ng church, na mga tinotolerate, ano po yung mga halimbawa na yun na tinatawag na besetting sin? Yung mga paggagossip at pagsisinungaling. Yung nawawala tayo ng temper. Yung lust, or another form ng unlawful sex na nagaganap daw po sa sangkatauhan. Yung pride, yung katamaran, yung skepticism, yung pagseselos, pagtotolerate, over-tolerance, kasalanan din po. Tinotolerate natin ng sobra-sobra, over na po. Kasalanan din. Paglalasing, pagsusugal. Pag-aabuso natin ng mga sarili nating pisikal na pangangatawan, kasalanan din po sa Panginoon kung di tayo nagiging balanse. Kaya mahalaga po ang templo natin kasi pag tayo nagkasakit, hindi po tayo makakapaglingkod sa Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon, capable po tayo. Gusto ng Panginoon, nakakasunod tayo. Gusto ng Panginoon, masakop niya po, yung presence ng Panginoon ang maranasan natin, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, tumingin tayo sa spiritual realm, hindi po sa mga physical realm. Gusto ng Panginoon, maghayag po tayo ng salita na papanahon at di napapanahon. Hindi yung puro na lang po, ikagaganda ng church, ikagaganda ng gusali, ikagaganda ng ano, wala na po, hindi na po natin nagagawa yung purpose natin. Nagiging religion na lang tayo, pero yung totoong purpose na pinapagawa ng Panginoon, wala na po. Kaya ginigising po tayo ng Panginoon ngayon, huwag tayo magkaroon ng new God. Hindi po yung mga robot na yan, sa mga Google, sa mga YouTube. Hindi. Kasi kaya niyang mangusap sa'yo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo sa paggawa ng sarili mong mensahe. Dahil siya ang nagbigay ng inspirasyon sa kanyang salita, hindi ang robot. Hindi ang YouTube. Hindi ang Reels, hindi ang TikTok. Sabi niya, ako. I am, sabi ng Panginoon sa atin. Siya po. Kaya huwag tayong kumukuha ng mga karunungan sa mga teknolohiya lang, kundi patuloy tayo magkaroon ng intimacy at hindi ang katamaran sa pagbabasa. Kasi walang makakapagturo sa atin, kundi yung mismong nagsulat ng inspirasyon ng salita na to. Siya ang makapagtuturo po sa atin. Yes, mahalaga po yung mga tao na yan. Mahalaga din ang technology kung na-ia-apply natin para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya maging matalino po tayo bilang mga lingkod. Hindi po to paramihan, mga kapatid. Yung 12 disciple po, 12 lang sila pero kumalat sa buong mundo ang ministeryo ng Panginoon dahil sa tamang pagsunod nila. Kaya naniniwala ako, 11 man tayo dito. Kapag tama ang pagsunod natin, marami po tayong maidadala sa paanan ng Panginoon. Huwag na po tayong mag-aksaya sa mga ministeryo na hindi naman tayo lumalago. Huwag tayong mag-aksaya. Hindi yun ang kapanawagan ng Panginoon. Ang kapanawagan ng Panginoon sa atin, mag-minister tayo sa ibang tao. Mag-share tayo ng gospel sa ibang tao. Hindi yung ilang taon ka na sa ministeryo na yan, 3 kayo. Hanggang ngayon, 3 pa rin kayo. Bakit hindi lumalago? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi ko po sinasabing masama yun, pero maging matalino din po kayo. Na kailangan natin magpalaganap na kahit nasa online tayo. Kasi, katulad ng sinasabi ni Ate Billie Jean, malapit na dumating ang Panginoon, pero kamusta tayo? Kaya gusto po tayong magamit ng Diyos fully. Kasi lahat po ng sinasabi ng Panginoon, it's a fact, katotohanan na ligtas ka na, katotohanan na pinatawad ka na, katotohanan na may eternal life, kapatid, hindi po to sabi-sabi lang. Katotohanan to kung tinatanggap mo. Katotohanan to na magaganap sa buhay mo kung tatanggapin mo na ikaw ay receiver at i-accept mo to ng walang. Kasi minsan, alam niyo po, pag hindi natin tinatanggap yung sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi natin namamalay, nagiging mapagmalaki na tayo sa Kanya. In-anoint po tayo ng Diyos, totoo po yun. We are anointed. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, we are anointed, mga kapatid. Kailangan lang nating i-activate. Magpalalim tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos araw at gabi.
It is time, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Huwag tayong gumaya sa kanila na may new God. We have sovereign God. Sabi nga niya, ano man ang pangangailangan natin, I am who I am. May plano siya sa atin. Pero ang buong katungkulan natin ay sumunod at matakot sa Kanya, yun lang po. The rest, kapangyarihan, pagpapala, hayaan niyo pong ang Diyos ang gumawa niya sa buhay natin. Huwag tayong gumawa ng sarili nating desisyon, huwag tayong gumawa ng bagay na hindi pinapagawa sa atin ng Panginoon. Maging matalino po tayo. At huwag din tayong magpalayo dahil sa sitwasyon, circumstances at kalagayan na pwedeng lumayo tayo sa presensya ng Diyos. Hindi pag nagka-problema tayo, lalayo tayo. Gusto ko muna magpahinga. Ang solusyon nasa Diyos, hindi sa paglayo. Magpapahinga muna ako, kailangan ko. Ang kapahingahan, rest in me, sabi ng Diyos. Solusyon po ang Diyos. At tayong mananampalataya, ang ine-expect po ng Diyos sa atin, haharap tayo na maging solusyon sa mundong ito, hindi tayo tatalikod. Tayo po ang ginamit niya sa mundong ito. Tayo po ang pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos na maging tahanan niya, maging banal na tahanan niya. Sa ayaw at sa gusto mo, nandito ka ngayon kasi tinawag ka ng Diyos. Tinawag niya po tayo. Amen? At dahil po sa pagtawag na yon, amen, ito po yung nagsasabi sa atin, ngunit ikaw, ilagay niyo po yung pangalan niyo doon. Ngunit ikaw, kung sino ka, ano-anong pangalan mo, ngunit ikaw, Beverly, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral na magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, we are called, we are chosen. Maging lingkod ng Diyos at hindi lingkod ng tao. Maging lingkod muna tayo ng Diyos. At kilalanin natin yung mga taong dinala sa atin para totoong paglingkuran natin. Purihin po ang Panginoon and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po na ikaw ang tumawag sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang pumili sa amin. Maraming salamat that we remain in you. At salamat sa pangungusap mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nagbibigay ng kaliwanagan sa katotohanan, Ama, that you are the promise keeper, miracle worker. And Lord, ikaw ang Diyos na sovereign, omnipotent, Panginoon, and omnipresence. Ama, tinatanggap po namin ang tungkulin namin bilang isang pinili, Panginoon, na magpahayag ng mabuting balita kung paanong inabot din kami ng mabuting balita. Kaya kami magkakasamang pamilya, kaya kami naging pamilya, at kaya kami naging bahagi ng iyong katawan. Salamat, Panginoon, sa kapanawagan mo sa bawat isa sa amin, na napakapalad po namin, Ama. Kaya Lord, maraming salamat sa anointing, salamat sa pagbabakod mo ng wall protection sa buong pamilya namin na walang gagalaw sa amin. Wala po, Panginoong, mga evil, Panginoon ko, any demonic, any devil, Panginoon, any satanic, Panginoon, operation, wala pong gagalaw sa pamilya namin. At walang makapaghihiwalay sa amin sa iyo dahil ikaw ang nakahawak sa amin sa iyong mga kamay at sa kamay ng iyong Ama, yun ang katotohanan, Panginoon. At hindi ang kasalanan na kapaglalayo sa amin sa iyo. Kaya purihin ka, dakilang Diyos, na maging matalino kami, maging malalim kami, ang pangunawa namin, Lord, yung seven spirit of the Lord, Panginoon, magmanifest sa buhay namin araw-araw, O God, at even yung fruit of the Holy Spirit, Panginoon, magmanifest sa amin araw-araw in the mighty name of Jesus. Purihin ka, dakilang Diyos. At Lord, itinataas namin, pinapanalangin namin lahat ng mga tao sa mundong ito na namamanginoon sa ibang Diyos at ginagawang ang tao ang Panginoon. Lord, tulungan mo kami
na maging liwanag at asin sa mundong ito. Tulungan mo kami na maging tinig mo sa mundong ito. Tulungan mo kami na maging boses mo, Panginoon, sa katotohanan, daan at buhay. In the mighty name of Jesus, for you are God ng truth, way, and life. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Ayan, thank you po Sis Deb sa napakagandang mensahe na ibinaba ng ating